Sa iba pang balita, 41st National Quran Reading Competition inilunsad sa lungsod Quezon. Mga nagwagi ilalahok sa mga international competition bilang kinatawan ng bansa. Narito ang report. Makukulay na kapaligiran, kaliwat ka ng kumustahan, nakakatuwang mga ngiti. Masayang pagtitipon-tipon ng mga pamilya at kaibigan. Ito ang sumalubong sa aming pagdating sa 41st National Quran Reading Competition na ginanap sa isang universidad sa lungsod Quezon na may temang Trabaho Ko, Ibada Ko. Layon ng taunang programang ito na hikayatin ng lahat ng mga manggagawang Moro o Pilipino-Muslim na gawing isang uri ng pananampalataya ang kanilang serbisyo sa bayan tungo sa mapayapang pamumuhay. Ang ibig ko lang sabihin dyan is that as Muslims, kahit hindi tayo sinusweldohan, basta ating ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala is that pagsilbihan natin ating mga kapwa Muslim at kahit hindi mga Muslim. Ginawa itong National Commission of Muslim Filipinos para tugunan yung mga peculiar needs ng mga Muslim based on their identity. Yun ang sinasabi ko sa kanila na dapat hindi na kayo kailangan pagsabihan, kayo na mismo ang magsasabi sa sarili nyo kasi ibada nyo to, parang simba nyo to sa Allah. Taon-taon pinangungunahan ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF sabing patimpalak sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan lalo na ng Mindanao. Sinasabing bagong makalahok sa kompetisyong ito, dadaan muna sila sa elimination round sa probinsya. Nilahukan ito ng 34 na mga magbabasa na nahahati sa 17 dato o kalalakihan at 17 babae o kababaihan na nagmula pa sa mga probinsya ng ARMM at mga kalapit kalawigan at lungsod ng Mindanao. Unang-una ang seleksyon natin ng gagaling sa community organization level. Dadaan sila sa municipal hanggang sa level, hanggang sa national, regional level. Then, itong pinaka-last level natin, itong national. Hinati sa 4 na kategorya ang kompetisyong ito. Ito ay sa pamamagitan ng tajwid o ang tamang pagbigkas, melody o ang pagbibigay tono, fasalah o ang husay sa pagbigkas, at ang pinakahuli ay ang estilo ng boses ng pagbabasa. Ustadja Amirol at ng kanyang mga kapwa katunggali, magkahalong kaba at kasiyahan na makadalo sa kompetisyong ito. Medyo kabakan kasi hindi natin alam kung ano ang darating na kontestan na mas magaling kaysa iyo. Una, talagang masaya po sapagkat natatapag po itong national level. Ang pagbabasa ng Quran ay hindi lamang binibigkas sa ordinaryong tono. Sa katunayan, sa pamamagitan ng programang ito, umaasa ang komisyon na iting mapansin rin ng National Commission for the Culture and the Arts na ang aktibidad na ito ay isa ring sining. Ang Quran reading, hindi form of worship, pero it's an art. Well, mahalaga po na itong Quran Reading Contest, suportahan hindi lang ng mga Muslim, at kundi lahat ng Pilipino. In fact, nananawagan tayo sa National Commission on Culture and Arts. Sa huli nasungkit ni Ustadj Numan Pumbayabaya ang first place. Second place naman si Ustadj Kamarudin Zaid. At syempre, hindi rin nagpahuli ang mga kababaihan. Naiuwi ni Ustadja Rahima Amirol ang first place. Sinundan naman ito ni Ustadja Sarifa Manza at third si Ustadja Jamalia Abdul Kadir. Ang mga nanalo ay sila ang ating mapapakinggan at makikita naman sa susunod na mga buwan na lalahok sa International Quran Reading Competition sa labas ng bansa. Taon-taon nagaganap ang National Quran Reading Contest, ngunit hindi taon-taon naghahanap ng kapayapaan ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga kapatid na Muslim. Sa ganitong paraan, ating naipapakita sa ating mga kababayang mga hindi Muslim ang ating nasa puso. Ito ang paghahanap ng
at pakikipagkaibigan. At dito sa Luzon, kanila itong nais ipakita sa bawat sambayanang Pilipino. Ang Quran Reading Competition ay formal na naipatupad noong 1976 sa ilalim ng Southern Philippines Development Authority o SPDA. Taong 2010 ng NCMF ay pinagpatuloy nito ang mandatong pagpapalakas sa mga programa nito at pagpapatuloy ng Quran Reading Competition sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habibo Sarif.